Alright, good morning guys. So ngayon, itatry lang natin yung GoPro natin, no? Kasi bago pa lang tayo gumagamit nitong GoPro. So ngayon, ang nakikita nyong view ngayon is, ang settings niyan is naka 1080p and naka 30 fps and naka super view. So ayan. And ayun, nagtatry lang naman tayo kung anong mga magandang settings ang pwede natin gamitin kapag nagra-rides. Pero sa tingin ko mag-i-stick lang tayo sa 1080p kasi medyo nasubukan ko na yung 2.7K tsaka 4K. Medyo maano siya medyo malakas siya sa sa memory. So parang mga 5 minutes mo nasa 5 gig din. Kumbaga kada 1 minute 1 gig din yung nako-consume niya na memory. So medyo makain talaga siya, malakas siya sa memory kapag ang ginagamit mo is yung 4K tsaka 1080p. So usually naman 1080p magandang quality na yan Hindi mo naman kailangan ng pag nag-upload ka sa Facebook, ayan din naman yung pinakamataas na quality na pwede mo i-upload din. And kapag nag-edit ka rin naman, hindi siya mahirap, hindi mo kailangan ng napakatagal na rendering. Alam mo yun, hindi maglalag yung laptop or PC mo kung eto lang, kung puro 1080p lang yung gagamitin mo na mga footage. Sa tingin ko applicable yun yung mga yung mga 4K tsaka yung mga 2.7K kapag kapag nandun ka sa kapag may kinukunan ka ng mga montage, mga ganyan, mga magagandang tanawin yan, kasi makikita mo talaga dun yung details. Pero pag ganitong lang naman, alam mo yun, pang daily motovlog lang yan, ganyan, siguro 1080p the best na. And anyway guys, itong setup na nakikita nyo ngayon, ayan. So isa-isahin natin. So ngayon dito sa una sa GoPro muna, syempre GoPro na gamit natin is GoPro Hero 11 yan. Yan nakikita nyo. And then ang mga accessories na gamit syempre of course ito, nakamount siya sa helmet ko. Naka GT Pro na helmet ako. And then ang gamit ko na chin mount, itong with strap na chin mount. Yan, mabibili niyo yan sa Shopee at saka sa Lazada. Ayan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. And then sunod na item natin is chin mount. Okay, itong Ulanzi parang case. Kasi kailangan yung case na yan para mailagay mo itong second accessory. Kailangan yan para mailagay mo sa ilalim yung itong mic adapter. So itong mic adapter na to, medyo pricey lang siya, pero worth it naman yan guys. Nakikita nyo naman yung quality ng audio natin ngayon. So ayan yung gamit natin, mic adapter. Tapos yung Ulanzi parang cover case ba tawag dyan. And then itong gamit ko yung mic. Yan, mic. Parang siya nakita ko lang to sa sa Shopee. Parang 700 pesos. So anyway, yung mic na to, yung mic na nabili ko, dual siya, kumbaga split siya. Nakakonect na rin kasi to sa sa intercom. Papakita ko sa inyo yung setup. Ayan, tignan nyo na lang sa screen. Isang mic nandito sa may nandito sa may malapit sa may bibig ko. And then yung isang mic is naka-connect doon sa speaker nung intercom. Ayan. So ngayon wala lang ako connected na tao dito sa intercom. Pero pag nag-play ako ng music, alam mo, nag-play ako ng music sa intercom ko, yan, maririnig nyo rin yan. So yan yung setup natin dito sa GoPro setup natin ngayon. Anyway guys, meron din akong gustong gamitin na chin mount.
yung ano lang siya, yung adhesive type lang. Kasi itong chain mount na strap type na to, yung strap, itong strap, ito kung makikita nyo sa picture, medyo mahaba siya. And then medyo nakakangalay siya sa ulo actually. Carbon na tong helmet ko so medyo mas magaan na siya. Ngayon, itong setup na ganito, parang nakakangalay siya sa ulo. Ayan ilang minutes ko pa lang siya suot, pero parang ramdam ko na yung bigat. Siguro tatry kong mag-iba ng chin mount. Ito nga, itatry ko yung adhesive type. Alam ko meron naman yan yung yung support, yung parang secondary support niya if ever na malaglag yung matanggal yung adhesive. Meron pa namang isang support yan. So ayun ang gusto kong i-try. Siguro mas okay yun. By the way guys, itong GoPro ko, napansin ko, di ba kaninang kagabi, bago ako pumasok sa office, 100% tong battery ng GoPro ko. And then pagkaalis ko, naka-play na siya. And then siguro from bahay to office, inabot ako ng mga 30 minutes travel time. And then ang gamit ko na battery is yung Enduro. Ayan, yung itim na baterya na na nabibili rin sa Shopee. Ayan, nabibili niya yan. And ang natira sa battery niya is parang 43% na lang. So ibig sabihin, for 30 minutes recorded time, ayan, 30 minutes, kumonsume siya ng around 50% na battery. So kung magpa-plan kayo guys ng mga long ride, much better kung may dala kayong extra na battery, kasi mabilis talaga siya maubos guys. Anyway, yung 30 minutes na yun, dire-diretso kasi yun, dire-diretsong playing time yun. Pero siguro kung pinopost mo, ayan, stop record, baka siguro mas matagal. Pero ayun nga, siguro mag-prepare kayo ng isa pang baterya, and para tumagal yung footage nyo ng mga 2 oras. Yan, para pag naglo-long ride kayo is hindi kayo mamblema sa baterya. And isa pa, medyo ang mahirap kasi dito sa GoPro, medyo pricey kasi yung mga accessories, no? Lalo na itong adapter pa lang, di ba? Nasa 3,500 na, ayan. 3,200 to 3,500 na yung price, di ba? So medyo pricey talaga siya. And then yung battery, yan, isa pa yan. Kasi pag bumili ka ng standard na Hero 11, ang mga kasama lang yan, wala ngang handle yan eh. Talagang camera lang eh. Tapos yung mga mga screws, yan, mga ganyan. And then isang battery lang. And wala pang memory card yan, at wala pang SD card yan. Isa rin yan, SD card. Medyo pricey din. Ang bili ko dito sa akin is 128 gig yata to, 128 gig. Ang bili ko is nasa 700 na. So kung bibili kayo, suggest ko kunin nyo na yung 256 gig. Nasa lang din naman yan, antique price lang naman, di naman i-add nyo. Parang nasa 1.2, ganyan lang, 1.2 or 1.5. Popost ko na lang sa screen. Ayan, ganyang SD card na yung bilihin nyo, para marami kayong ma-record ng mga videos at saka mga pictures. And then yung battery, medyo mahal din yung Enduro battery eh. Kasi ang nakita ko, parang set siya na dalawa, parang nasa 3K plus eh. So ayun guys, medyo magastos lang talaga yung mga accessories nitong GoPro. And yung GoPro 11, second hand ko nabili to. Nakuha ko siya ng 16K yan. Siguro kung kukuha kayo mga Hero 7 ganyan, Hero 8, okay pa rin naman yun, maganda pa rin naman yung quality nun. Siguro makukuha nyo yan kahit mga 5K yan, 5 to 7K yan, okay pa rin naman yun. And then pag-ipunan nyo lang yung mga accessories, kasi medyo pricey talaga. Pero ayan, may kita nyo, di ba? Maganda naman yung quality ng audio, maganda rin naman yung kuha ng pictures. Lang, medyo pricey lang talaga.
Sa helmet, kahit hindi naman masyadong mahal yung helmet, kahit normal lang na helmet, meron dyan mga Evo na helmet, LS2, yan, pwede na yan. But hanggat maaari lang is, ang tip ko, hanggat maaari lang, ang gagamitin natin na helmet is yung full face para maganda yung pasok nung hangin, diba? Para hindi siya sabog sa hangin. And then maganda rin pag full face kasi kulob siya. So ayan o, as you can see, buong buo yung tunog ng boses. So yan, isa yan sa mga perks pag full face helmet ang gagamitin mo as pag mag-record ka ng mga vlog mo, yan, diba? So ayun lang guys, malapit na rin ako makauwi. Ayun lang naman, nagde-test lang naman din tayo. Trial and error pa lang din naman to. Tinitignan natin kung anong magandang view or settings ng GoPro ang pwede natin gamitin pag nagva-vlog. And ayun, share ko rin naman sa inyo yan guys, kapag may mga na-discover ako na mas maganda pala yung ganong settings, mas maganda pala yung 4K, yeah, mga ganyan-ganyan. I-share ko naman sa inyo guys. And then kung may mga questions kayo guys, pwede nyo naman i-comment dyan sa comment section below. And sasagutin naman natin yan, diba? So ayun guys, ayun, dito ka muna tatapusin yung video. Ayun, bye guys, bye, peace. Missing someone